yung common misconception ng mga Pinoy tungkol sa pabango? Kasi normally iniisip nila na kapag perfume, ay hindi ko afford yan, mahal yan eh. Okay. At saka alam mo every time pag local, they expect dapat mura. Actually, that's the challenge na kinakaharap ng mga entrepreneurs. Na-surprise din ako kasi I came from content creation eh. Tapos pinagsasabay ko yung dalawa ngayon. So parang pag sinabing local, pag pansin ko pag above 1,000 ka, mahal ka. Mahal ka. Mahal ka. Mahal naman yan, local lang yan. Exactly. Diba? Exactly. So what we're trying to tell dito sa ginagawa namin sa William Say Filipino niche, we don't use what they call pre-mixed oils, which is yung usually ginagamit ng mga inspired brands. No, this one we create from scratch. We source our materials from different locations, from the biggest suppliers globally, which is the same suppliers ng mga these brands, original brands. Yeah. So for example, sige balikan natin si Mayon. This one we are using Philippine Elemi. So Elemi came from Pili. Very Bicolano as well. Because Bicol siya. Ang pili. Yes. So that alone, yung Elemi, yung natural Elemi, mahal na siya to begin with. So in terms of materials, kumbaga talagang ano siya, we're using the commercial level. So ibig sabihin talaga you're more of pushing for quality fragrances. Quality talaga. Yes. Kasi kung kahit gusto niyang ganong Pinoy. presyohan, dapat talaga mapatunayan mo siya. So it's more like storytelling and being transparent with the customers na ganito kasi yung ingredients niya kaya siya mahal. Parang ganyan. Meron ka na bang retail? Currently may mga distributors kami. We have in Opus Mall, in Beauty Edit Spatio 3rd floor. Okay. And then may mga iba kami mga stores in QC. We have in Baguio, sa Baguio. Sa Portavaga. And then we have in Davao. Sa Peak Lane. Yun. Yeah. Mga distributors. Paano to i-market? Siya. Effectively? Paano mo ginawa yung marketing mo na kapakadaming pabango ha? Yeah. Like, I'm gonna say... Lahat ng brand meron. I think if I am allowed to say this, when you go to Zara, Meron. apakadaming fragrances doon. More than 50 ang pagpipilian Zara mo. pa lang yun. And most of the time, mga dupes to. Di ba? Sasabihin nila na, ay, ito yung mas affordable version of this and that. Right. When you go to our local shops like Bench or Pen Shop, di ba? Ang dami ring pabango. Yeah. Paano mo to i-market? Well, that's why we call ourselves, local niche. So in perfumes kasi there's like, I think, let's say 3 major categories. Let's say, first is designers. We have Dior, Chanel. Yes. Yan, yung mga perfumes nila. Sila yung nasa parang hindi naman talaga nila main business yung perfumes. Yun ang apparel sila or bags, parang ganyan. And then the next category is niche. There's Creed. There's Francis Kurjan. There's Kilian. MFK. So kumbaga parang sila yung parang Omega, Rolex ng perfumes kasi specialization nila yun yung is main nila perfumes talaga. That's why most of the niche perfumes mas mahal. Usually doble ng mga designers. Yes. And then there's this artisanal brands which are mostly hard to find, but we call ourselves niche because yun nga, when you go to pag sinabi sa community na niche yung perfume, we're expecting quality. We're not really expecting na ano yung price niyan. We're expecting quality. So kaya pag sinabi namin niche kami, okay, let's try that kasi local niche pala sila So ang niche, yun yung mga Lelabo. Yes, that's a niche brand. Creed, Lelabo. Yes. Mostly yung mga makikita mo sa Greenbelt. Ang branded yung mga Mont Blanc. Yes. Kasi hindi yun That's yung not main their- nila. yes, Gets. Dior. Tom Ford. LV. yan. So Tom Ford hindi rin. Actually, Tom Ford parang is a kilala designer. siyang Pero pinupush kasi ni Tom Ford himself na niche yung perfumes niya hindi ang main nila yung mga leather suits. Oo, yun ang main nila Luxury brand. However, you can tell naman na May cosmetics din the sila approach, may cosmetics sila But the approach of their perfumes, to be fair, at least for me, grabe ang niche Tom Pati their Ford. price is niche. Oo, mahal Mahal siya. 20 plus thousand ang 100 ml. Sometimes 50 pa sa mga private line Oo. Grabe. Pero yung medyo mahal nga actually. Even the Louis Vuitton perfumes around 20 plus thousand pesos. Yes. So ito, mabibili mo quality, 'di ba? Niche fragrance tapos gawang Pilipino pa for 2,000 pesos. Oo, Diba? it's something na parang it's not cheap but it's very aspirational. Yes. Yung dating. Baga pag-iipunan ko yan Yeah. for me to be able to support
Filipino ano. Pero yun nga, so when you were growing up, paano mo na differentiate yung mga amoy? Ayun nga. Paano mo na-realize na meron kang ilong na ganun? Oo, kasi ang mga langgam maraming ilong daw. Oo. 5 ang ilong or something. Parang feeling ko si Greg. Oo. Iba rin ang May ilong dito. auditory sense ni Greg. Siguro, I don't know, parang natatandaan ko yung scent. For some reason. Mayroon akong may scent memory. For example, tabagin ko kayo na Dolce & Gabbana, light blue, ganyan. Pag naamoy ko siya sa tao, alam kong yun. Parang meron akong, kaya ko siyang malaman. Parang ganun. Not everything, of course, but like, you know. So ikaw, what was your favorite, obviously now sabihin mo ito, but what was your favorite fragrance growing up? Or hanggang ngayon? Until now, hindi ko siya dala, but it's called Cedro at Bosé. From a brand Mancera. I think mayroon ako isang Mancera dyan. Alam mo ano siya, no? Addict sa pabango. Oo, kasi hindi ko na alam yun Yeah. Alam lang namin yung mainstream Ako baby cologne talaga ako before Angel's Breath. Ganon. Yeah. But Cedro at Bosé is medyo similar to Aventus DNA. Parang woody na citrus na fruity. For me, Aventus pa rin ang ano eh. Yeah. Pinak eh. Yun ang ano talaga eh. Pandiinan yung medyo Aventus aspirational eh. scent yan eh. Oo, yun talaga ang ano eh. Ayun, so parang na-realize ko lang, parang nakakatanda ako ng amoy. So it's your It's a gift. Everybody has maybe an obsession with regards to whatever it is. Yeah. Yung sa'yo talaga pabango. Feeling ko perfume siya. So at one point, ilan pabango meron ka? Currently, I have, actually hindi ako nabibilang, pero may area ka talaga na. Yeah, siguro mga 300 plus. Totoo ba talaga yun? Yung inaamoy lang? Pag wala kang magawa? Alam mo, ganyan kami. Grabe, no? Like, I Hindi think, ka pa mahay nun? like for example, the very, Di naman rugby yun. Madami. Iba-iba. oh, So meron ka nung mga coffee beans sa okay, area mo? so one of the parang misconceptions sa perfumes is coffee beans. Oh yeah. In perfumery, you don't use coffee beans. Ano talaga? Wala lang. It's actually an optional thing. So parang nakasanayan natin na parang, uy, para ma-reset yung nose mo, mag-coffee beans ka, di ba? Actually, hindi. Kasi coffee has an aroma. So basically, you just sniffing another scent. Akala ko pa naman sa inyo nang galing yun, tapos ngayon dinedebunk wala. mo. So, kung gusto mo lang ma-reset yung nose mo, just alis ka lang sa area, amoy mo yung balat mo na walang perfume or damit mo na walang perfume. Just basically rest your nose. Nakikikool lang pala ako. Yun lang siya. Hindi ko pa yung pagkatas yun. Gaganong-ganong pa ako niya. But if it works for you, why not naman? Yeah. So you do smell your perfumes pag trip mo? Yes. If you have 300 scents, how do you know Kahit which one once to a use? day, iba-iba. Diba? Yeah, Nililigo ka na kada palit. How do you know which one to use yeah, so in a day? yun nga, depende talaga siya sa mood. Like when you go this 300, crazy, talagang there's a specific feeling, note, performance that you're looking for before you wear it eh. So parang, for example ngayon, what do I want to wear? I want something, parang, alam mo yun, may hinahanap ka depende sa mood mo talaga. 300 bro, kahit mag once a day ka, isang taon yun eh. Oo. Pwede kahit iba-iba, araw-araw. Yeah. Grabe. Pero ito question ko bilang isang ordinaryong tao na wala namang masyadong alam sa pabango, meron ba kayong mga kino-consider na sa pagmamanufacture nyo ng perfume na, for example, in the Philippines, ang init, Yeah. ang humid. Walang methanol. Diba? Parang, bukod naman sa walang methanol na wala naman talaga dapat. Diba? Yeah. Ano yung mga kino-consider ninyo? Kino-consider namin. Well, definitely dapat Philippine weather approved. Mm-mm. Kasi parang yun nga although some people gusto nilang gayahin kung ano yung meron sa Western, pero hindi siya nag-work talaga dito. So as a local brand, kailangan yung gagawin namin hindi ganong kabigat, hindi ganong ka-heavy. So dapat pwede siyang gamitin talaga ng normal na Pilipino everyday. Tropical friendly. Yeah. Tsaka hindi nawawala yung amoy Tropics pag friendly. naarawan. May Yes. ganun ba? Pag naarawan kasi mas mabilis siya mag-evaporate because of the heat. Oo. May natutunan ka bang bagong diskarte? Huwag kang matakot na sumubok. Para sa mga nanay na nag-aalinlangan, para sa mga kabataang takot mag-umpisa, at sa bawat manggagawang nagpapakapagod, para sa inyo to. Kung na-inspire ka, ipaalam mo sa amin. Mag-comment, mag-like, at i-share ang episode na to sa mga kailangan din ng push ngayon. Kita-kits sa Apple Podcasts, Spotify, at YouTube. Discarding Pinoy, powered by Converge. Sama-sama tayong lalaban sa mga aral ng buhay.